To give us his reflection on the second word of Jesus, let us listen to Reverend Father Louis Punzalan, SVD, the Director of Christ the King Mission Seminary Alumni Affairs and External Relations Office. His preaching will be strengthened by the sharing of Mr. Jeff Siozon, a delivery rider who went viral for riding his old bicycle from Binondo, Manila to Cavite for him to deliver a package. The family of Engineer Mauricio and Mrs. Victoria Roque and family will lead us in the prayer. Magandang hapon sa ating lahat. Noong kaming magkakapatid ay mga bata pa, tuwing nalalapit ang Pasko, ay may mga pagkakataong kung ang aming mga magulang ay may budget, isinasama kami ng aming ama o ng aming ina sa Maynila para makita ang magagandang dekorasyon, palamuti ng Pasko at ang nagkikislapang ilaw na hindi makikita sa aming munting bayan sa Oriental Mindoro. Ang aming pinakahihintay na puntahan sa Maynila kung panahon ng Pasko ay ang COD Department Store sa Cubao, na noong araw ay may mga nakakaaliw na palabas kung Pasko, iba't ibang kwento ng buhay, iba't ibang bahagi ng kwento ng Pasko, hindi lamang para sa mga matatanda, kundi para na rin sa mga bata. Napapanganga kami sa paghanga sa aming napapanood sa COD. Nanlalaki ang aming mga mata sa aming nasasaksihan na nakikita lamang kung panahon ng Pasko sa Maynila. Pagkatapos naming manood sa COD kinabukasan ay dadalhin naman kami ng aming mga magulang sa Quiapo para sumimba at kumain ng mami at siopaw sa Mamunlo. Makalipas ang ilang araw, kami ay uuwi na uli sa aming bayan sa Mindoro. Sasakay na naman ang barko kahit malalaki ang alon, balik sa dating buhay sa aming bayan. Akala ko perfect ang buhay. Mababaw ang aming kaligayahan. Akala ko nakatira kami at nabubuhay sa paraiso. Akala ko walang katapusan ang kasayahan. Akala ko ay paraiso ang aming tinitirhan at ang paraiso ay parang isang palabas, isang panoorin katulad ng sa COD lamang. Mga kapatid sa pananampalataya, ang ikalawang wika ay nagsasabi, talagang sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito, makakasama kita sa paraiso. Truly, I say to you, today you will be with me in paradise. Sa kabila ng init ng araw sa bundok ng Kalbaryo, nakapako ang ating Panginoon sa pagitan ng dalawang kriminal. Sa gitna ng sakit at dalamhati, sinabi ng isang kriminal kay Jesus, hindi ba't ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili, iligtas mo rin kami. Subalit sinabi naman ng isa pang kriminal sa kabilang bahagi ni Jesus, wala ka bang paggalang sa Diyos? Ikaw na gayon ding pagdurusa ang dinaranas. At ang sabi pa niya patungkol kay Jesus, ang taong ito ay walang ginawang masama. At pagkatapos,
lumingon siya kay Jesus at sinabi, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang sagot ng ating Panginoon, sa araw na ito, makakasama kita sa paraiso. Today you will be with me in paradise. Hodie mecum eris in paradiso. Mga kapatid, nais mo rin bang dalhin ka at makasama ng Panginoon sa paraiso? Nasaan ba ang paraiso? Ano ba ang pagkakaiba ng paraiso sa impyerno at sa purgatorio? Tayong lahat gustong makapunta sa paraiso. Natitiyak kong walang sino man sa atin ang gustong pumunta sa impyerno. Marahil para sa isang bata, ang paraiso ay ang COD. Ang paraiso ay parang Disneyland. Ang paraiso ay parang Enchanted Kingdom o kaya ay Fiesta Carnival noong araw. Mga kapatid, may isang bagay na mas makahihigit pa sa Disneyland. It is a perfect place. It is a perfect state of life. Sabi ng aming teacher, nung kami ay nag-aaral pa sa seminaryo, sa Old Testament daw, ang tawag daw dito ay paradise. At sa New Testament daw, ang tawag daw dito ay heaven. Mga kapatid, nasaan ba ang paradise? Alam ba ninyo na ang tinatawag na paradise at Garden of Eden sa Biblia ay iisa lamang? Sila ay pareho. They are the same. Ano bang nangyari sa Garden of Eden? Eden is a garden of pleasure. Nako, mahaba-habang kwento yan. In the place where our Lord was crucified, there was a garden. John's use of the word garden is an unmistakable reference to the story of paradise and the fall of our first parents, Adam and Eve. That story is being reenacted again in Gethsemane. It is in the garden that our Lord is betrayed, but the garden is also the place of the resurrection. It was in the garden that Jesus fully accepted the will of the Father. He made it his own, and he changed the course of history. But where on earth is the Garden of Eden? Kung hahanapin natin ang paradise sa mapa, ayon sa mga dalubhasa sa Biblia, ang Garden of Eden daw or paradise, surprise of all surprises, ay nasa bansang Iraq. Sus Mariosep. We know that Iraq is not exactly paradise. But remember the scene of our first parents in the Garden of Eden. They wanted to be God. They wanted to be like God. This is the brokenness of humanity. The story of the fall in the Garden of Eden is not only the story of Adam and Eve. It is your story. It is my story. It is our story. At sa dalawang kriminal, sa magkabila ni Jesus, isa lamang ang nangutya sa kanya, samantalang ang isa naman ay nakaunawa sa tunay na pagkatao at misyon ni Jesus. The man crucified beside the good thief makes the face of God visible. This is Jesus. This is truly the Son of God. Kaya nga sinabi nito kay Jesus, Panginoon, isama mo na ako sa iyong kaharian. Remember me when you come in your kingly power. And while hanging on the cross, the good thief realized that this powerless man was the true king, the one for whom Israel was waiting. The good thief not only wanted to be at this man's side, but also to be with him in paradise. Mga kapatid, dahil dito,
the good thief has become for us an image of hope. Tayong lahat ay may pag-asa. Siya ay sagisag ng pag-asa sa kabila ng ating mga kasalanan, sa kabila ng ating pagkukulang. The good thief is an image of the consoling certainty that the mercy of God can reach us even in our final moments, kahit sa dulo ng ating buhay, kahit bago tayo malagutan ng hininga, even after a misspent life, a life of sin, a life of infidelity to God. The plea for the favor of God is not made in vain. God will fulfill our wish and our plea to be with Him in paradise. That is why this afternoon, let our prayer be, ang ating dasal ay, O God, just as you answered the prayer of the thief, you have also given me hope in life. Kung papaano mong sinagot, Panginoon, ang panalangin at ang hinihiling ng mabuting magnanakaw, ako rin ay binigyan mo ng bagong pag-asa. Amen. Magandang hapon po. Ako nga po pala si Jeffrey Sioson, taga Tondo, Manila, 39 years old po. Nagsimula po ang aking paghahanap ng trabaho noong 2010. Isa po akong supplier ng fruit and vegetable sa isang fast food na resto. Umiikot po kami sa parte ng Manila, QC, Alabang, Pasig at Taguig upang may deliver namin ang dala naming fruit and vegetable. Nagtagal ang trabaho ko sa pagdi-deliver hanggang 2010. Bago po ako mag-start ng trabaho, naging isang sidecar boy ako noong 2008. Pinagsasabay ko po ang aking trabaho at pasada ng sidecar. Monday, Wednesday at Friday ang trabaho ko, at ang iba namang araw ay pumapasada ako ng sidecar. Tumagal ang aking pagpapasada ng sidecar hanggang 2013. Sa kalagitnaan ng taon ng 2013, nag-decide na po ako sa aking sarili na maghanap na ng bagong trabaho dahil hindi na po sapat ang kinikita ko sa sidecar. Isang araw, nakita po kami ng dati kong kaklase sa elementarya na si Alex Tabara. Nagtatrabaho po siya sa isang supermarket bilang isang merchandiser. Inalok niya po ako ng trabaho. Agad ko naman po itong tinanggap dahil sa kagustuhan ko magkaroon ng panibagong trabaho. Naranasan ko po na magdikdik ng asin sa kahirapan ng buhay. Sa tanghalian at hapunan, ang tanging naming pagkain kundi kape at kanin, or nagluluto si nanay ng lugaw. Kapag wala pong mabiling pagkain, halos isang beses lang po kami kumakain sa loob ng isang araw. Pagdating po ng hapon, maga po kami pinapatulog ng aking nanay. Ramdam ko po ang gutom sa araw-araw at kaming magkakapatid. Sa sobrang hirap ng buhay noon. 8 po kami magkakapatid. Halos lahat po kami nag-aaral. Ang tanging trabaho lang po ng tatay ko ay isang sidecar boy.
Pero dati po siyang nagtatrabaho sa isang kumpanya ng San Miguel. Napahinto lang po siya sa trabaho sa San Miguel simula nung nadapuan siya ng hika. Ipinahinto po siya ng kasamahan niya sa trabaho. Kaya ito, naging isang sidecar boy na lang ang tatay ko. Hindi rin ganun sapat ang kinikita ng tatay ko sa pagsa-sidecar. Gawa ng hindi pwede siya magtagal sa lansangan dahil konting langhap lang ng usok ng katawan niya, sinusumpong na siya ng hika. Minabuti ko na lang po na huminto na lang po ako ng pag-aaral at ipabaya sa mga kapatid ko ang kanilang pag-aaral dahil sa kagustuhan nilang makapagtapos din ng pag-aaral. At ako naman, tinuon ko ang sarili ko sa paghahanap buhay, sa pagbabanat ng buto. First year high school lang ang natapos ko. Hindi ko natapos ang second year high school. Dahil pagka pumapasok kami, bago kami abutan ng baon ng nanay ko, napapaluha siya. Kasi nga naman, imbis na ipambibili na naman ng pagkain sa maghapon, ibabaon pa namin. Sinubukan ko pasukin ng pag-online seller. May nanghiyakat sa akin na pumasok ako ng pag-online seller kasi nga raw malaki ang kita. Kaya agad ko itong pinatulan. Okay naman po ang kita. Sa umpisa, maganda naman po ang kita. Nakaipon po ako. Pero habang tumatagal po, pahina ng pahina. Hindi rin po may iwasan. May scam. Mabobogos ako. Hanggang sa maubos ang aking puhunan. Isang beses po, na-scam ako ng malaking halaga. Halagang 20,000, 20,000 sa isang item lang. Nangako sa akin ng isang buyer na forgive niyang ibibigay. Pero hanggang ngayon, kahit isang beses wala pa siyang naibibigay sa akin. Hanggang sa hindi ko na siya makita. Kaya nag-decide na po ako huminto sa aking pag-online. Kaya naisipan ko po na pumasok na lang ulit ako sa pagdi-deliver. Nag-post ako sa FB kung sinong pwedeng magpautos, magpabili, pagkain man o gamit. Kaya yun, nagbalik ako sa dati kong trabaho sa pagiging delivery boy. Itong pagdi-delivery boy ko po, dito na po umiikot ang aking buhay hanggang ngayon. Ang gamit ko pong service ay isa lamang bisikleta, luma at maliit lang. Siya lang ang tangi kong dala-dala sa aking trabaho. Mga kapatid, sa panahon ng krisis po ngayon, itong pandemya, kailangan ng pagsisikap, tiyaga at sipag. Pero wag po kayo mawawalan ng pag-asa. Manalangin po tayo sa Panginoon. Ipaubaya mo ang buhay mo sa Kanya. Magtiwala ka at tanggapin mo siya ng buong puso.
Humingi ka ng kapatawaran sa Kanya sa lahat ng mga nagawa mong kasalanan. Papatawarin ka niya at muli ka niyang tatanggapin. Kausapin mo siya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Pakikinggan ka niya. Napakabuti ng Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Ito nga po pala ang bike na ibinigay sa akin ng mga netizen. Bagong bike para sa aking pagdi-deliver. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng tumulong sa akin, nagbigay ng tulong. Nandito po ang aking bagong bisikleta na ibinigay. Kapalit po ng akin lumang bisikleta. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa akin. Napakasaya ko at walang hindi matutumbasan ng pera ang kaligayahan na nararamdaman ko ngayon. Truly, I say to you, today you will be with me in paradise. Amen. Lord Jesus, how generous you were in promising instant paradise to that dying thief. How lucky he was that very day you canonized him. He did not have to wait for further purification. Your mercy, dear Lord, exceeds anything we might imagine. It embraces us, encourages us, heals us. Help us, O Lord, to accept our sufferings, our crosses, our Calvary. For that is what it means to follow you all the way. Grant us, O Lord, the strength to bear our crosses. And not only to carry those, but to be crucified like you. Strengthen us, O Lord, by your passion and death. We are not worthy to be admitted to the paradise immediately, but we hope firmly in your promise that if we eat your flesh and drink your blood, we will never die forever. Lord Jesus Christ, who promised to the sinners the joy of paradise, enable us to repent and to receive your grace and mercy in this world and in the world to come. Amen.